Hindi. Ang lasa na ito ay matutuklasan sa isang piging sa hotel para sa ika-50 anibersaryo ng Pangkat Sunrise, isa sa mga pangunahing konglomerat ng Pilipinas. Ang mahinang boses ng tagapangulo na si Don Enrique Reyes ay nagpatigil sa usapan sa mga hapag na puno ng mga importanteng personalidad. Si Don Enrique, na namuhay ng tahimik at kalmado sa buong buhay niya, ay nanginginig ang mga kamay habang nakaharap sa isang mangkok ng sinabawang talbos ng kamote. Nang sumimsim siya ng isa pang kutsara, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang lasa na ito ay ang lasa ng luto ng kanyang asawang si Aling Celia, na nawala sa kanya 50 taon na ang nakakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nakakagulat na katotohanan ang natuklasan sa kusina ng hotel. Hindi ang veteranong head chef ang nagluto ng sinabawang talbos ng kamote, kundi isang batang dalaga na nasa edad 20 na nakasuot ng lumang uniforme ng tagapaglinis, ngunit wala pang nakakaalam na ang pagtatagpong ito ay magbubunyag ng isang lihim na umabot na sa 50 taon. Bago tayo magsimula sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento kung saan ninyo kami pinakikinggan at mag-subscribe at i-like ang aming channel dahil umaasa kaming magdadala ito ng swerte sa inyo. Sisimulan na natin ang kwento. Kinabukasan ng hapon, bago ang ika-50 anibersaryo ng piging ng Pangkat Sunrise, ang kusina ng isang sikat na hotel sa sentro ng Maynila ay punong-puno ng matinding tensyon. Ang piging na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang mahalagang okasyon upang ipakita sa loob at labas ng bansa ang paglago ng Pangkat Sunrise bilang isa sa mga pangunahing konglomerat. Humigit kumulang 20 miyembro ng Senado, humigit kumulang 10 opisyal ng gobyerno na kasing ranggo ng gabinete at mahigit 300 importanteng bisita, kabilang ang mga dayuhang mamumuhunan, ang inaasahang dadalo. Maraming mamamahayag din ang inaasahang magtatakip ng kaganapan. Ang head chef na si Romeo Santos ay isang veterano na may 30 taong karanasan sa industriya ng hotel sa Pilipinas. Siya ang taong nagtagumpay sa maraming piging, mula sa piging sa Malacanang hanggang sa mga pagkain para sa mga internasyonal na pagpupulong ng mga pinuno. Para sa piging na ito, 3 buwan na siyang naghahanda ng isang perpektong Italian course meal. Ito ay binubuo ng caprese na may burrata cheese, truffle risotto, 48-hour aged local beef fillet mignon na sinusundan ng isang seafood bisque, lemon sorbet para panlinis ng panlasa, at tiramisu para sa pagtatapos. Subalit, kinabukasan ng hapon, isang espesyal na kahilingan ang dumating mula sa opisina ng kalihim ng tagapangulo. Paulit-ulit na binasa ni Chef Romeo ang dokumento. Ang nilalaman nito ay humihiling na maghain ng sinabawang talbos ng kamote sa halip na lemon sorbet. Ito ay imposibleng mangyari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang 30 taong karera. Ang daloy ng lasa ang buhay ng isang Italian course meal. Nagsisimula sa creamy cheese, umaabot sa rurok na may main dish na sagana sa katas ng karne, nililinis ang panlasa sa lemon sorbet at nagiiwan ng matamis na alaala sa dessert. Iyon ang tamang paraan, ngunit sinabawang talbos ng kamote, ang matapang na simpleng lasa at anghang nito ay sisirain ang masarap na lasa ng baka at seafood. Imbes na panlinis ng panlasa, masisira nito ang panlasa at hindi na mararamdaman ang tamis ng tiramisu. Tinawagan ni Chef Romeo ang opisina ng kalihim. Nais kong hilingin na muling isaalang-alang ang kahilingan na ito. Ang pagkakaisa ng course meal chef, ito ay espesyal na utos ng tagapangulo. Walang pagbabago. Naputol ang tawag. Dinig na dinig ni Chef Romeo ang pagnangalit ng kanyang ngipin habang binababa ang telepono. Ito ay espesyal na utos ng tagapangulo ng isa sa mga pangunahing konglomerat ng Pilipinas. Hindi niya ito maaaring tanggihan. Kung maging bigo ang piging na ito, hindi lamang ang reputasyon ng hotel ang madudungisan, kundi maging ang kanyang 30 taong karera ay magkakaroon ng malubhang pinsala. Bukod pa rito, maraming mamamahayag ang pupunta upang magtakip. Hindi siya maaaring magkamali kahit minsan. Napabuntong hininga ng malalim si Chef Romeo. Mag-order ng pinakamagandang kalidad ng talbos ng kamote. Agad, mabilis niyang kinontak ang lahat ng supplier ng gulay sa buong bansa. Sa buong magdamag, naghanap siya ng pinakamataas na kalidad ng talbos ng kamote at inayos ang pagpapadala sa madaling araw. Alas,
4 ng araw ng piging, nang buksan niya ang kahon ng talbos ng kamote, namutla ang mukha ni Chef Romeo. Ang mga tangkay ay napakalaki at matigas. Nang hiwain ng kutsilyo, matigas itong tumatalbog. Ang balat ay makapal at ang hibla ay napakatigas, kaya't hindi ito magagamit sa pagluluto. Nagmadali ang mga kusinero at sinimulang pakuluan ito sa mainit na tubig. Lumipas ang 1 oras, ngunit hindi pa rin nagbabago ang matigas na tekstura nito. Pagkalipas ng 2 oras, ganito pa rin. Ano ang gagawin natin, Chef? Tanong ng isang kusinero na kinakabahan. Pinunasan ni Chef Romeo ang pawis sa kanyang noo habang nakatingin sa orasan sa dingding. 5 oras na lang bago magsimula ang piging. Sa ganitong kalagayan, hindi ito maaaring ihain sa mga importanteng bisita. Nawalan ng malay si Chef Romeo. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang kanyang 30 taong karera ay maaaring masira sa isang iglap. Ano ang mangyayari kung ihain niya ang napakatigas na talbos ng kamote sa harap ng 30 importanteng bisita habang nakatutok ang mga mamamahayag? Tiyak na magagalit ang tagapangulo, masisira ang reputasyon ng hotel at siya mismo ay mapapatalsik sa industriya. Nanginginig ang kanyang katawan. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang likod. Ang buong kusina ay nasa kaguluhan. Sa sandaling iyon, isang babae na halos 20 taong gulang ang dahan-dahang lumapit sa sulok ng kusina kung saan siya naglilinis. Si Maya, na nakasuot ng lumang uniforme ng tagapaglinis, ay mahiyain. May alam po akong paraan. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Maya. Tinitigan siya ni Chef Romeo na nakakunot ang noo. Bumalik ka sa iyong trabaho, malamig niyang sabi. Ngunit hindi sumuko si Maya. Ang mga ugat ng talbos ng kamote ay lumalambot kapag ibinabad sa tubig na may asukal at ang matitigas na tangkay naman ay lumalambot kapag ibinabad sa pinagbanlawan ng bigas. Ito po ay itinuro sa akin ng aking ina. At ang aking ina naman ay itinuro ng aking lola. Ito po ay isang lihim na ipinasa sa aming henerasyon. Tinawanan ni Chef Romeo ang sinabi niya. Ang isang tagapaglinis ang makakalutas ng problemang hindi niya malutas, siya na may 30 taong karera, ngunit wala na siyang ibang paraan. Desperado na siya. Wala siyang magawa kundi tumango. Sige, subukan mo. Pero kung hindi ito magtagumpay, ikaw ang mananagot. Tahimik na inayos ni Maya ang kanyang apron at hinarap ang tambak ng talbos ng kamote. Sa paligid, maririnig ang kalansing ng mga kaldero at ang nagmamadaling utos ng mga kusinero. Ngunit walang pag-aalinlangan sa mga kamay ni Maya. Kumuha siya ng isang bungkos ng talbos ng kamote at dahan-dahang binalatan ang matigas na balat gamit ang kanyang kuko. Kring, kring, kring. Mula sa ilalim ng balat na parang tuyong papel, lumabas ang malambot na laman. Ang mga ugat ay ibababad sa tubig na may asukal at ang mga tangkay naman ay sa pinagbanlawan ng bigas. Ibabad ni Maya ang mga ugat sa tubig na may asukal. Binalot ng tubig ang mga ugat at maliliit na bula ang dahan-dahang lumutang. Ang matitigas na tangkay ay inilagay niya sa pinagbanlawan ng bigas. Ang malabong puting tubig ay dahan-dahang binasa ang talbos ng kamote. Lumipas ang 1.5 oras. Kinuha ni Maya ang talbos ng kamote. Nang pindutin niya ng kanyang daliri, ito ay malambot at lumubog. Ang matitigas na tangkay ay madali nang hiwain gamit ang kutsilyo. Hindi makapaniwala si Chef Romeo sa kanyang nakita. Hinati ni Maya ang talbos ng kamote sa tamang laki. Tok, tok, tok. Ang tunog ng kutsilyo sa chopping board ay umalingaw-ngaw sa isang ritmo. Pakukuluan ang tubig sa kaldero at hahaluan ng kaunting patis. Pagkatapos idagdag ang talbos ng kamote, umalingaw-ngaw ang tunog ng kumukulong tubig at umakyat ang masarap na amoy. Ibuhos ang sinabawang talbos ng kamote sa isang mangkok. Umakyat ang usok. Sumimsim si Chef Romeo. Naging malaki ang kanyang mga mata. Napakalambot ng talbos ng kamote sa kanyang bibig. Hindi masyadong matigas, hindi rin masyadong malambot. Ang masarap na amoy ng sabaw at ang simpleng lasa ng talbos ng kamote ay perpektong nagkakaisa. Ang malalim at makabuluhang lasa ay dahan-dahang kumalat sa kanyang dila. Ito ay hindi lamang isang simpleng sabaw. Ito ay isang lasa na nagpapaalala sa luto ng kanyang ina. Isang lasa na nagpaparamdam na nakauwi ka na. Ano ito? Nawalan ng imik si Chef Romeo.
Sunod-sunod na lumasa ang mga kusinero at naglabas ng mga bulong ng paghanga. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Kalmadong sabi ni Maya, "Kung maihanda po ninyo ng marami sa ganitong paraan, magiging maayos po ang lahat. Mag-a-adjust po ako ng lasa sa kalagitnaan." Sa araw na iyon, lahat ng kusinero sa kusina ay kumilos ayon sa mga tagubilin ni Maya. Sa bawat hakbang, mula sa pag-aayos ng talbos ng kamote, pagbababad sa tubig, at pagpapakulo, si Maya ay nakatayo sa tabi at nagbibigay ng payo. Inayos niya ang balanse ng lasa at itinuro ang tamang init. Nang mataas na ang sikat ng araw sa kalangitan, handa na ang perpektong sinabawang talbos ng kamote sa kusina. Kinuha muli ni Maya ang kanyang mga gamit sa paglilinis at tahimik na bumalik sa kanyang sulok. Para siyang hindi naroon, nawala sa dilim, na parang hindi siya naroon sa simula. Habang nakatingin sa mga mangkok ng sabaw, naisip ni Chef Romeo, ano kaya ang nakatago sa mga daliri ng batang iyon? Ngunit agad siyang abala sa paghahanda para sa piging, at ang tanong na iyon ay pansamantalang nakalimutan. Alas, 7 ng gabi, sa lugar ng Ika, 10 anibersaryo ng Pangkat Sunrise, ang malaking chandelier ay nagbibigay ng matinding ilaw. Ang mga ilaw na parang bituin sa kisame ay nagliliwanag sa sahig na gawa sa marmol, nagdaragdag ng kagandahan. Ang mga digintaryo mula sa loob at labas ng bansa ay sunod-sunod na dumating. Ang mga bisita na nakasuot ng tuksedo at gown ay nakikipagkamay at nagpapalitan ng pagbati. Tagapangulo, maligayang ika, 50 anibersaryo, ministro, matagal na po kayong hindi nakikita. Kasabay ng magalang na pagbati, ipinagpalit ang mga business card. Ang flash ng kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil. Sa pasukan ng lugar ng piging, ipinapakita ang isang malaking video na nagbubuod sa 50 taong kasaysayan ng Pangkat Sunrise. Nakaupo sa pangunahing upuan, si Tagapangulo Don Enrique Reyes, sa kabila ng kanyang edad na 78, ay tuwid na nakaupo. Ang kanyang malamig na tingin ay nagpapahiwatig ng isang taong namuhay ng tahimik at kalmado sa buong buhay niya. Nagbigay ng mga talumpati ang mga nakaupo sa kanyang tabi, ngunit si Don Enrique ay maikling tumango lamang. Nagsimula ang seremonya. Ipinakilala ng host ang kasaysayan ng Pangkat Sunrise. Nagsimula ito bilang isang maliit na trading company. 50 taon na ang nakakaraan at lumago bilang isa sa mga pangunahing konglomerat ng bansa. Ang paglikha ng trabaho at mga nakamit sa kontribusyon sa lipunan ay ipinakita sa screen. Pumalakpak ang mga bisita. Umakyat sa entablado si Don Enrique at nagbigay ng maikling talumpati sa anibersaryo. 50 taon na ang nakakaraan, nagsimula kami sa wala. Ang pagkakaroon natin ngayon ay dahil sa inyong lahat na kasama naming naglakbay. Maraming salamat sa inyong lahat. Maikli ang kanyang mga salita, ngunit may bigat ang kanyang boses. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Matapos ang talumpati, formal na nagsimula ang piging. Sabay-sabay na kumilos ang mga waiter at sinimulang ihatid ang unang course. Caprese na may burrata cheese at kamatis. Ang mga pinggan na maganda ang pagkakasalansan ay inilagay sa bawat mesa. Siyempre, Pangkat Sunrise. Ang buong course meal ng Italian cuisine ay hindi creative cuisine kundi tradisyonal na Italian, may dignidad. Sabi ng mga bisita na may paghanga at kinuha ang kanilang mga tinidor. May tumutugtog na masayang classical music sa bulwagan. Ang bulong ng usapan at ang tunog ng mga baso ng alak na nagkakabanggaan ay kaaya-ayang umalingaw-ngaw. Bilang pangalawang course, inihain ang truffle risotto. Binalot ng matapang na amoy ang mesa. Pagkatapos ay dumating ang main dish, ang lokal na beef filet mignon at seafood bisque. Paulit-ulit na nagbigay ng papuri ang mga bisita. Ngunit iba si Don Enrique. Halos hindi niya ginagalaw ang maringal na Italian cuisine. Isang subo ng caprese, 2 kutsara ng risotto, at ilang subo lamang ng main dish. Nagtanong ang isang malapit na kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Tagapangulo, hindi po ba kayo nasisiyahan sa pagkain? Hindi, hinihintay ko lang ang susunod na pagkain. Maikli ang sagot ni Don Enrique. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kusina. Kailan kaya lalabas ang sinabawang talbos ng kamote na iyon?
Makikita ko pa kaya muli ang lasa na inihanda ni Akiko 50 taon na ang nakakaraan. Pinatong ni Don Enrique ang kanyang mga daliri sa mesa. Ito ay isang kilos na hindi niya karaniwang ginagawa. Napansin ito ng kalihim na si Ginoong Carlos na nakaupo sa tabi niya. Kinakabahan ang tagapangulo. Sa pagtatapos ng main course, muling kumilos ang mga waiter. Ngayon, may dala silang maliliit na mangkok. Nagulantang ang mga bisita. Ano ito? Hindi sorbet, kundi sabaw? Isang mahinang, masarap na amoy ang kumalat sa piging. Ito ay isang simple at mainit na amoy na ganap na naiiba sa matinding amoy ng Italian spices. Isang mangkok ang inilagay sa harap ni Don Enrique. Sa wakas, sinabawang talbos ng kamote. Dahan-dahang kinuha ni Don Enrique ang kutsara na wala ang ingay sa paligid. Wala siyang narinig. Ang sinabawang talbos ng kamote lamang ang umiral. Ang masarap na amoy ay sumalubong sa kanyang ilong. Sa sandaling iyon, isang bagay ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang subo ang inilagay niya sa kanyang bibig. Natigil ang lahat. Nanginginig ang mga mata ni Don Enrique. Naging matigas ang kanyang kamay na may hawak na kutsara sa ere. Ang lasa na ito, ang malalim at masarap na lasa na ito, ay ang luto ni Aling Celia, ang kanyang asawa, 50 taon na ang nakakaraan sa kanilang maliit na apartment. Sa kabila ng pagiging simple ng sabaw, ito ang pinakamainit na sabaw sa mundo. Natigil ang lalamunan ni Don Enrique. Ang bulong ng paghanga at tawanan sa paligid ay lumayo sa kanyang mga tainga. Ang boses lamang ng kanyang asawa 10 taon na ang nakakaraan ang naririnig. Mahal, mura ang talbos ng kamote ngayon, kaya marami akong binili. Ang mga bisita ay paulit-ulit na humahanga sa sinabawang talbos ng kamote na perpektong sumasabay sa Italian course meal. Ito ba talaga sinabawang talbos ng kamote? Napakasarap ng lasa, talagang pangkat, sunrise, pagsasanib ng tradisyon at modernidad. Sunod-sunod na lumabas ang mga papuri. Ngunit sa puso ni Don Enrique, ang matinding tibok lamang ng kanyang puso ang umalingaw-ngaw. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinubo ang pangalawang subo. Ito nga, ang lasa ni Akiko. Sa pagtatapos ng piging, nakipagkamay si Don Enrique sa bawat bisita at nagpaalam sa kanila. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng sinabawang talbos ng kamote. Paano nangyari ito? Makikita ko pa rin ang lasa na iyon sa lugar na ito pagkalipas ng 50 taon. Pagkatapos ng seremonya, agad tinawag ni Don Enrique ang kanyang kalihim na si Ginoong Carlos. Ginoong Carlos, opo, pumunta ka sa kusina at kumpirmahin. Sino ang direktang nagluto ng sinabawang talbos ng kamote na ito? Mahina ang boses ni Don Enrique, ngunit may matinding pagmamakaawa. Agad na yumukod si Ginoong Carlos at nagtungo sa kusina. Pagpasok sa kusina, hinanap ni Ginoong Carlos ang head chef. Lumapit si Chef Romeo na may nasisiyahang ekspresyon. Nasiyahan po ba ang tagapangulo? Tungkol dito, ikaw po ba mismo ang naghanda ng sinabawang talbos ng kamote na ito, Chef? Sandaling natigilan si Chef Romeo. Naisip niyang angkinin ang kredito. Ngunit naunang nagsalita ang isang kusinero na nakatayo sa tabi. Hindi po. Isang babaeng tagapaglinis po ang nagturo ng paraan ng pagluluto. Kami po ay sumunod lamang sa kanyang tagubilin. Nagtaas ng kilay si Ginoong Carlos. Tagapaglinis? Opo. Isang batang babae na nasa 20 taong gulang. Sa tingin ko po, ang pangalan niya ay Maya. Hindi na nagtanong pa si Ginoong Carlos at umalis sa kusina. Bumalik siya sa opisina ng tagapangulo at nagulat kay Don Enrique. Tagapangulo, ang paraan ng pagluluto at paggabay sa pagluluto ng sinabawang talbos ng kamote na ito ay hindi po nagmula sa head chef. Nakaupo pa rin, tumingala si Don Enrique. Kung gayon, sino? Isang batang babaeng tagapaglinis po, naging tahimik sandali. Pinatong ni Don Enrique ang kanyang mga daliri sa mesa. Tagapaglinis? Ang malalim na lasa na iyon, ang lasa ni Akiko, ay nilikha ng isang tagapaglinis ng hotel? Napabuntong hininga ng malalim si Don Enrique at buong tapang niyang sinabi, bukas, pagkatapos ng kanyang trabaho, dalhin mo ang babaeng iyon sa opisina ng tagapangulo. Kailangan. Yumukod ng malalim si Ginoong Carlos. Masusunod, tagapangulo. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Don Enrique.
Habang nakatingin sa labas ng bintana, paulit-ulit niyang ibinulong. Bakit nagpakita ang pamilyar na lasa na iyon mula sa hindi pamilyar na lugar na ito? Saan at ano ang ginagawa ngayon ni Akiko at Marisol, ang mga nawala 50 taon na ang nakakaraan? At sino kaya ang batang babaeng iyon? Samantala, sa silid pahingahan sa sulok ng hotel, inaalala ni Maya ang mga pangyayari sa araw na iyon habang tahimik na nakangiti matapos tanggalin ang kanyang uniforme. Nasiyahan lamang siya sa katotohanang ang paraan ng pagluluto na itinuro ng kanyang ina ay nakapagpasaya sa isang tao. Hindi pa niya alam na ang kanyang buhay ay magiging ganap na iba simula bukas. Kinabukasan ng hapon, si Maya ay naglilinis pa rin sa pasilyo ng hotel gaya ng dati. Ang kanyang mga kamay ay tapat habang pinipiga ang basahan at pinupunasan ng dumi sa sahig. Sa kabila ng pawis na umaagos sa kanyang noo, tahimik na nagpatuloy si Maya sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa, isang hindi pamilyar na numero. Lumapit si Maya sa sulok ng pasilyo at mahiyain na sinagot ang telepono. Hello? Kayo po ba si Miss Maya? Ako po si Ginoong Carlos mula sa opisina ng kalihim ng tagapangulo ng Pangkat Sunrise. Naging malaki ang mga mata ni Maya. Pangkat Sunrise? Ang kumpanya na nagdaos ng piging kahapon? Opo, tama po. Nais po ng tagapangulo na dumating po kayo sa opisina ng tagapangulo sa head office pagkatapos ng inyong trabaho ngayon. Magpapadala po kami ng sasakyan diyan. Naguguluhan si Maya. May nagawa po ba akong mali? Hindi po ganoon. May magandang balita po kami. Mangyaring maghintay po sa harap ng pangunahing pasukan ng hotel ng alas 5 ng hapon. Naputol ang tawag. Tulala na tiningnan ni Maya ang kanyang cellphone. Tinatawag ako ng tagapangulo. Bilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit kasabay nito ay nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Alas 5 ng hapon, natapos na ni Maya ang lahat ng kanyang trabaho. Nagsuot siya ng isang lumang jacket sa ibabaw ng kanyang uniforme. Nang tumingin siya sa salamin, mukha siyang mahirap, ngunit wala siyang ibang damit. Inilagay ni Maya ang kanyang maliit na bag sa balikat at nagtungo sa pangunahing pasukan ng hotel. Isang itim na sasakyan ang naghihintay. Bumaba si Ginoong Carlos mula sa sasakyan at magalang na bumati. Miss Maya, mangyaring sumakay po kayo. Nagtungo ang sasakyan sa sentro ng lungsod. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gusali ng kumpanya na nakatayo sa gitna ng Maynila. Bumaba si Maya mula sa sasakyan at tumingala. Ang gusali na gawa sa salamin, na daan-daang palapag ang taas, ay nakatayo na parang umabot sa langit. Ang malamig na marmol at ang kislap ng salamin ay nakasisilaw sa sikat ng araw sa hapon. Tiningnan ni Maya ang kanyang mga paa na nakasuot ng madumi na sapatos. Maaari ba akong pumasok sa ganitong kaaya-ayang gusali? Naramdaman niya ang pagkabalisa. Dito po, sumunod siya sa gabay ni Ginoong Carlos at pumasok sa lobby. Mataas na kisame, makinang na sahig at mga taong nakasuot ng suit. Ang tunog ng lumang sapatos ni Maya ay mapurol na umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga taong nagdaraan. Ang elevator ay umakyat ng walang tigil hanggang sa pinakamataas na palapag. Nang bumukas ang pinto, lumitaw ang isang malawak na pasilyo. Huminto si Ginoong Carlos sa harap ng isang mabigat na pinto sa dulo ng pasilyo. Naghihintay po ang tagapangulo sa loob. Mangyaring pumasok po kayo. Napabuntong hininga ng malalim si Maya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinawakan ang doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang malawak na silid. Mula sa malaking bintana, makikita ang cityscape ng Maynila at nakatayo na nakatalikod sa bintana, si Tagapangulo Don Enrique Reyes. Dahan-dahang lumingon si Don Enrique at tinitigan si Maya. Sa sandaling iyon, napahinga ng malalim si Don Enrique. Ang malinaw at matalas na mga mata ni Maya ay tila pamilyar sa kanya. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito kung saan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique. At sa leeg niya, sa ibabaw ng lumang uniforme, nakita ang isang manipis na tali. May nakatali na maliit na piraso ng kahoy sa tali. Sandaling tumigil ang tingin ni Don Enrique sa kuwintas na iyon. Bakit? Kapag tinitignan ko ang batang ito, kumikirot ang aking dibdib. Ang tingin na ito, ang kapaligiran na ito, pakiramdam ko, ay hindi ito ang unang beses na nagkita kami, naisip ni Don Enrique.
Kinabahan si Maya nang makita si Don Enrique na nakatayo ng may dignidad. Yumukod siya ng malalim at bumati. "Magandang hapon po, ako po si Maya." Hindi sumagot si Don Enrique. Napatitig lamang siya sa mukha ni Maya na parang butas ang kanyang tingin. Ang ilong, bibig, buhok lahat ay tila pamilyar sa kanya. Lumipas ang matagal na katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Don Enrique. "Ikaw ba ang nagluto ng sinabawang talbos ng kamote kahapon?" "Opo, ako po ang nagbahagi ng paraan ng pagluluto." "Sino ang nagturo sa iyo?" "Itinuro po ng aking ina." Lumakas ang tibok ng dibdib ni Don Enrique. "Ang iyong ina, sino siya? Baka si Yuki." Inayos ni Don Enrique ang kanyang nanginginig na boses. "Ano ang pangalan ng iyong ina?" "Marisol po. Namatay po siya noong nakaraang taon." Huminto ang kamay ni Don Enrique. "Marisol." Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Namatay?" Umiyak ang boses ni Don Enrique. Tahimik na tumango si Maya. "Opo." Dahil po sa pulmonya. Mahigpit na kinuyom ni Don Enrique ang mesa. Natigil ang kanyang paghinga. Kung sakaling ang ina ni Maya ay ang kanyang anak, nangangahulugan ba ito na wala na ang kanyang anak sa mundo? Pagkalipas ng 50 taong paghahanap, nakakita lang siya ng bakas at wala na pala ang kanyang anak. Kalma. Hindi lamang isang tao ang may pangalang Marisol sa mundo. May posibilidad na magkatulad ang pangalan, hindi dapat agad magdesisyon. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Don Enrique, naramdaman niya na may bumabagsak. Ang mga mata, ang pangalan, ang sinabawang talbos ng kamote. Maraming bagay ang nagkakaugnay. Sinubukan ni Don Enrique na manatiling kalmado. Inayos niya ang kanyang nanginginig na boses. "Kung sakali man na nawala ko ng tuluyan ang aking anak na hinanap ko sa buong buhay ko, at kung ang batang ito ay ipinatong ni Don Enrique ang kanyang kamay sa mesa at hirap na sinuportahan ang kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita. Dahan-dahan siyang bumalik sa likod ng mesa at umupo. "Mula ngayon, iaakma kita bilang pribadong kusinero para sa mga importanteng bisita sa gusaling ito." Nagulat si Maya. "Ha? Ngunit hindi po ako formal na nag-aral ng pagluluto, wala akong pakialam. Sapat na ang iyong husay. Iyon ay pinatunayan kahapon. Simulan mo ang trabaho bukas." Matigas ang boses ni Don Enrique. Nag-aalangan si Maya, ngunit hindi niya ito maaaring tanggihan. Ang malakas na tingin ni Don Enrique ay tila nakatutok sa kanya. "Masusunod po," mahinang sagot ni Maya. Tumango si Don Enrique. "Ipapaalam sa iyo ni Ginoong Carlos ang mga detalye. Umalis ka na ngayon." Nagpaalam si Maya at lumabas sa silid. Nang sumara ang pinto, sumandal si Don Enrique sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Naguguluhan ang isip ni Don Enrique. Baka apo ko siya? Hindi pa ako sigurado. Hindi ko maaaring kumpirmahin sa pangalan lamang na Marisol, sa mga mata lamang, at sa sinabawang talbos ng kamote lamang. Ngunit naramdaman ni Don Enrique ang hindi maipaliwanag na tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay muli niyang natagpuan ang isang bagay na nawala sa kanya sa loob ng 7 taon. Uminit ang mga mata ni Don Enrique. Bakit ang mga mata na iyon, na dapat ay unang beses kong makita, ay ganito kahigpit na kumikirot sa aking dibdib? Nagsimulang maintindihan ni Don Enrique kahit paano, ngunit upang malaman ng malinaw, marami pa siyang kailangang kumpirmahin. Sa gabing iyon, muling tinawag ni Don Enrique si Ginoong Carlos. Dalawa lamang sila ang natira sa opisina. Habang nakatingin sa night view sa labas ng bintana, mahina ang sabi ni Don Enrique. "Ginoong Carlos, mangyaring suriin muli ng detalyado ang mga record ng aksidente sa plataporma ng istasyon ng tren sa Maynila 50 taon na ang nakakaraan. Hanapin ang lahat ng pangalan ng mga nakaligtas noon, ang mga record ng paglipat sa ospital lahat. Masusunod po, Tagapangulo, at gawin ito ng palihim, nang walang nakakapansin." Matapos umalis si Ginoong Carlos, binuksan ni Don Enrique ang drawer ng kanyang mesa. May isang lumang larawan sa loob. Ito ay larawan niya noong bata pa siya, kasama si Akiko at ang bagong silang na si Marisol sa kanyang yakap. Hinawakan ni Don Enrique ang larawan habang ipinipikit ang kanyang mga mata. 2 araw pagkatapos, sa opisina ng Vice Presidente, si Vice Presidente Antonio Gomez ay tumanggap ng ulat mula sa kanyang kalihim. "Vice Presidente,
Tila ang tagapangulo ay kumuha ng isang babae na dating tagapaglinis ng hotel bilang pribadong kusinero para sa mga importanteng bisita sa head office, isang hindi pangkaraniwang pagkuha. Nagtaas ng kilay si Antonio. Habang binabasa ang mga dokumento, malamig niyang sinabi, "Sinuri ba ang background niya?" "Opo, siya po ay isang 20 taong gulang na babae na nagngangalang Maya, nakatapos ng high school, walang espesyal na karanasan, kundi ang karanasan bilang part-time cleaner sa hotel." Inalis ni Antonio ang kanyang salamin at pinunasan ito. Ang pagkuha ng isang taong hindi alam ang background para sa kainan ng mga importanteng bisita, tila nagiging kakaiba na ang tagapangulo kamakailan. Agad siyang nagtungo kay Don Enrique, kumatok sa pinto ng opisina at pumasok si Antonio, magalang ngunit matigas ang boses, "Tagapangulo, may nais po akong sabihin tungkol sa kamakailang staffing." Tumango si Don Enrique mula sa kanyang mga dokumento. "Tungkol kay Miss Maya?" "Opo." "Tagapangulo, ang Pangkat Sunrise ay isang kumpanya na lumago sa pamamagitan ng isang transparent na sistema ng pagkuha. Ang pagkuha ng isang outsider na may hindi alam na background at sa personal na desisyon ng tagapangulo para sa isang mahalagang posisyon bilang pribadong kusinero ng mga importanteng bisita ay maaaring ituring na simula ng pagiging pribado ng kumpanya." Tahimik si Don Enrique. Nagpatuloy si Antonio. "Bukod pa rito, ang kainan ng mga importanteng bisita ng ating kumpanya ay binibisita ng mga pandaigdigang kasosyo at mga dignitaryo ng bansa. Kung malaman na ang isang dating tagapaglinis na walang formal na edukasyon sa pagluluto ang naghahanda ng pagkain, ang dangal at reputasyon ng Pangkat Sunrise ay magkakaroon ng malubhang pinsala." Ipinatong ni Don Enrique ang kanyang mga braso sa mesa at tinitigan si Antonio. Ang kakayahan ng batang iyon ay napatunayan sa piging ng ika-50 anibersaryo. Hindi ito problema ng kakayahan, tagapangulo. Ang merkado ay hindi ituturing si Miss Maya bilang isang kusinero. Pagdududahan nila na siya ay isang tagong anak ng tagapangulo na ginagawang espesyal. Maaari itong ituring na panganib sa paglilipat ng pamamahala na walang transparency at maaaring malaki ang pagbabago sa presyo ng stock. Perpekto ang lohika ni Antonio. Ang kanyang malamig na mga salita, walang emosyon, ay nagpalamig sa hangin sa silid. Napabuntong hininga ng malalim si Don Enrique. "May punto ka, ngunit patuloy siyang magtatrabaho." Naging malamig ang tingin ni Antonio. "Tagapangulo, ang pagkuha na walang prinsipyo ay magpapabago sa tiwala ng buong grupo." "Prinsipyo?" Ibinulong ni Don Enrique at itinaas ang kanyang kamay upang pigilan si Antonio. "Ginoong Antonio, lumabas ka na ngayon. Mag-uusap tayo bukas." Malamig pa rin ang tingin ni Antonio, ngunit wala na siyang sinabi at yumukod. "Masusunod po, tagapangulo." Umalis siya sa silid. Malakas na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsara ng pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na kumatok si Ginoong Carlos sa pinto. "Tagapangulo, may emergency report po ako. Pumasok ka." Pumasok si Ginoong Carlos at inabot ang isang sobre na may lamang dokumento. Binuksan ni Don Enrique ang sobre. Sa loob ay ang listahan ng mga nakaligtas sa aksidente sa istasyon ng tren sa Maynila. 50 taon na ang nakakaraan. "Tagapangulo, nang suriin namin ang mga record ng aksidente sa plataporma noon, nakita namin na may isang babae na may pangalan na katulad ng sa iyong asawa sa listahan ng mga nakaligtas. Ngunit may bakas na inalis ng opisina ng kalihim ng pamilya ang pangalan na iyon nang walang kumpirmasyon." Nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique. "Inalis? Sino ang nagawa niyan?" "Pinaghihinalaan po, nautos po iyon ng dating tagapangulo." Kinuyom ni Don Enrique ang mga dokumento. Umakyat ang galit. "Ang aking ama? Ginawa ng aking pamilya na patay ang aking asawa at anak?" Sumandal si Don Enrique sa likod ng upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Muling bumalik sa kanya ang araw na iyon, 50 taon na ang nakakaraan. Ang malamig na boses ng kanyang ama habang sinasabi ang balita ng aksidente ay malinaw pa rin sa kanyang tainga. "Kalimutan mo ang babae at ang bata. May mas mahalaga ka pang dapat gawin." Pinaniwalaan ni Don Enrique ang mga salitang iyon. Hindi, gusto niyang paniwalaan iyon. Dahil kung hindi niya mapatunayan ang kanyang desisyon. Ngunit ngayon, nabunyag ang katotohanan.
Si Akiko at Marisol ay buhay. Inalis lamang sila ng sistema ng pamilya. Sinuntok ni Don Enrique ang mesa. Isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. 50 taon? 50 taon akong namuhay sa kasinungalingan? Tahimik na nakatayo si Ginoong Carlos. Dahan-dahang binuksan ni Don Enrique ang kanyang mga mata. Hindi na nanginginig ang kanyang tingin. May matigas na determinasyon na higit pa sa kalungkutan. Ginoong Carlos, pakinggan mo. Opo, Tagapangulo, hindi na ako magtatago sa likod ng lohika ng sistema. 15 taon na ang nakakaraan. Ginawa ng marangal na sistema ng pamilya na patay ang aking asawa at anak. At ngayon, muli, ang nakakainis na sistemang iyon ay nagsasabing itaboy ko ang batang nasa harapan ko. Tumayo si Don Enrique mula sa kanyang upuan. Ngunit iba ito ngayon. Ako mismo ang maghahanap ng katotohanan. Paano nabuhay si Akiko? Anong klasing buhay ang naranasan ni Marisol? Sisiguraduhin ko ito ng aking sariling mga mata, Tagapangulo, at poprotektahan ko si Maya. Kahit ano pa ang sabihin ni Ginoong Antonio, kahit tutulan pa ng mga direktor, sa pagkakataong ito, susundin ko ang landas na sa tingin ko ay tama. Tiningnan ni Don Enrique ang labas ng bintana. Nakita ang mga makikinang na ilaw ng syudad. Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon na sa ibang lugar. Ang lumang pamilihan kung saan nagbebenta ng talbos ng kamote si Akiko, ang apartment sa mahirap na lugar kung saan namatay si Marisol. Tahimik si Don Enrique sa loob ng ilang sandali. Biglang sumagi sa kanyang isip ang mukha ni Maya. Ang mga mata na iyon at ang maliit na kuwintas sa kanyang leeg. Ginoong Carlos, isa pa. Opo. Tagapangulo, suriin mo ang family background ni Miss Maya. Ang kanyang ina, Lola, detalyado hanggat maaari. Habang ako ay nag-iimbestiga sa lugar, pakiusap. Masusunod po, Tagapangulo. Yumukod si Ginoong Carlos. Kinuha ni Don Enrique mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng kanyang kuwintas na hugis puso at kinuyom sa kanyang kamay. Baka? Talaga? Si Maya? Hindi. Masyado pang maaga ang pag-iisip, ngunit ano ang tibok na ito sa aking dibdib? Bakit sa tuwing nakikita ko ang batang iyon, sumasagi sa aking isip si Akiko at Marisol? Ibinaba ni Don Enrique ang piraso ng kuwintas sa kanyang bulsa at tumayo mula sa kanyang upuan. Samantala, sa hapon ding iyon, unang araw ni Maya sa kusina ng head office. Ang sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa kusina na nakasuot ng malinis na uniforme ng kusinero ay malamig na tingin. Dumating ang audit team. Sila ang mga taong ipinadala ni Vice Presidente Antonio, pagsusuri sa kalinisan. Pakita ang log ng pamamahala ng pagkain. Kalmadong inilabas ni Maya ang log at ipinakita ito. Sinuri ng audit team ang bawat sulok. Hindi malinaw ang talaan ng petsa ng imbakan. Hindi po. Nakalista po rito ang oras-oras na talaan. Eksaktong ipinaliwanag ni Maya habang itinuturo. Nag-alangan ang audit team. Ang pamamahala ni Maya ay mas detalyado kaysa sa inaasahan nila. Ano ang pamantayan sa pagpili ng pagkain? Paraan po ito na itinuro ng aking ina. Ang talbos ng kamote ay dapat na makapal ang tangkay at malalim ang kulay at ang patis ay galing sa lokal na uri. Mayroon din po akong listahan ng mga supplier dito. Hindi na nakapagtanong pa ang mga miyembro ng audit. Sa halip, ang pamantayan ni Maya ay mas mahigpit kaysa sa regulasyon ng kumpanya. Sa gabing iyon, tinanggap ni Vice Presidente Antonio ang resulta ng audit at kumunot ang kanyang noo. Wala siyang nakitang dahilan upang paalisin si Maya. Samantala, sumakay si Don Enrique at Ginoong Carlos sa kotse. Saan po tayo pupunta, Tagapangulo? Kailangan kong pumunta sa lugar na iyon 10 taon na ang nakakaraan kung saan si Akiko. Kailangan kong kumpirmahin mismo. Nagtungo ang kotse sa isang lumang lugar ng pamilihan sa labas ng Maynila. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ni Don Enrique, maaari bang makaligtas ang katapatan sa harap ng kawalang interes ng sistema? Ngunit hindi na ako magtatago sa likod ng lohika ng sistema. Naging matigas ang tingin ni Don Enrique. Dahan-dahang lumimayo ang mga makikinang na ilaw ng syudad at ang kotse ay napadpad sa kadiliman. Huminto ang kotse sa isang lumang redevelopment area sa labas ng Maynila. Bumaba si Don Enrique mula sa kotse at tiningnan ang paligid.
Sa pagitan ng mga modernong tindahan at gusali, nakita ang mga labi ng isang lumang pamilihan na gumuho. Ayon sa impormasyong nakuha ni Ginoong Carlos, si Akiko ay nagbebenta ng talbos ng kamote dito 80 taon na ang nakakaraan habang pinalaki ang batang si Marisol. Dahan-dahang lumakad si Don Enrique. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ay yumapak sa bakubakong sementadong lupa. Isang lumang stall ang natira sa isang sulok, ang pintura ay bumakbak at ang isang paa ay bali. Tumigil si Don Enrique sa harap nito. Tagapangulo, ayon sa mga testimonya noon, ito po ang lugar kung saan nagtitinda ang iyong asawa. Sa mga salita ni Ginoong Carlos, lumuhod si Don Enrique at hinawakan ang stall, magaspang at malamig ang ibabaw ng kahoy. Halos hindi na makita ang mga bakas ng paggamit. Ito ang mga bakas ng kamay ni Akiko. Kumirot ang dibdib ni Don Enrique. 50 taon na ang nakakaraan, sa malamig na stall na ito, tiniis ni Akiko ang bawat araw habang inaayos ang mga talbos ng kamote. Dinadala niya ang batang si Marisol sa kanyang likod at binabantayan ang lugar na ito kahit sa malamig na taglamig. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang matandang lalaki mula sa kalapit na tindahan. Isang matandang lalaki na nasa 70s, nakayuko ang likod. "Sino ka? Bakit ka rito?" Malapit nang gibain ang pamilihang ito. Dahan-dahang tumayo si Don Enrique. "Patawad, ngunit naaalala niyo ba ang lugar na ito? 50 taon na ang nakakaraan? Kilala niyo ba ang isang babae na nagngangalang Akiko?" Kumipot ang mga mata ng matandang lalaki. "Akiko? Ang kawawang babaeng iyon, kilala ko siya. Hindi ko siya makakalimutan." Lumakas ang tibok ng puso ni Don Enrique. "Maaari po ba ninyong sabihin sa akin ang anumang alam ninyo tungkol sa kanya?" Tiningnan ng matandang lalaki ang mamahaling suit ni Don Enrique at ngumiti ng mapait. "Ano ang nais mong malaman, isang marangal na tao na tulad mo?" Nagtitinda si Akiko ng talbos ng kamote dito. Lumalabas siya ng 4:00 ng umaga at hanggang 10:00 ng gabi. Bitbit ang kanyang sanggol sa likod. Lumakas ang boses ng matandang lalaki. Sa taglamig, nagkakasugat ang kanyang mga kamay at nagdurugo. Ngunit hindi siya lumiban kahit isang araw. Pinulot niya ang mga tinapon na talbos ng kamote sa sulok ng pamilihan para lang mapakain ang kanyang anak. Ganyan nabuhay si Akiko. Natigil ang paghinga ni Don Enrique. Nagpatuloy ang matandang lalaki. May isang araw na bumuhos ang malakas na ulan. Nakayuko si Akiko sa ilalim ng stall, niyakap ang kanyang sanggol at nanginginig. Sabi niya, pinalayas siya dahil hindi siya makabayad ng upa. Nang bigyan ko siya ng kumot, umiyak siya at nagpasalamat. Uminit ang mga mata ni Don Enrique. Wala siyang masabi. Naghihintay si Akiko sa kanyang asawa. Araw-araw, hanggang sa kanyang kamatayan, nagluluto siya ng sinabawang talbos ng kamote at sinasabi, "Ito ang paboritong lasa ng aking asawa." Kahit sabihin ng mga tao na nababaliw na siya, patuloy na naghintay si Akiko hanggang sa huli. Nang matapos ang mga salita ng matandang lalaki, gumuho si Don Enrique. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lumang stall at umungol. "Ano ang ginawa ko? Sa ngalan ng paglaban, sa ngalan ng dangal ng pamilya, tumakbo ako ng pasulong, samantalang si Akiko ay nagtrabaho ng husto sa sulok ng malamig na pamilihan na ito hanggang sa magkasugat ang kanyang mga kamay upang protektahan ang aming anak." Nanginginig ang mga balikat ni Don Enrique. Tahimik na lumapit si Ginoong Carlos at binuksan ang payong. Hindi niya namalayan na umuulan na. "Tagapangulo, pumasok na po kayo sa loob." "Hindi, hayaan mo akong manatili rito ng kaunti pa." Umupo si Don Enrique sa harap ng stall. Binasa ng ulan ang kanyang mga balikat. Ang amoy ng pamilihan ay umakyat sa kanyang ilong. Sa amoy na iyon, bahagyang naaalala ni Don Enrique ang masarap na amoy ng sinabawang talbos ng kamote na inihanda ni Akiko. Napabuntong hininga ang matandang lalaki at sinabi, "Bago mamatay si Akiko, tinawag niya ang kanyang anak na si Marisol at ipinagkatiwala ang dalawang bagay. Ang isa ay ang paraan ng pagluluto ng sinabawang talbos ng kamote. Huwag na huwag mong kalimutan ang lasa na ito. Ito ang paboritong lasa ng iyong ama." At si Marisol, bagamat bata pa, ay natuto sa tabi ng kanyang ina isa-isa kung paano ayusin ang talbos ng kamote, kung paano pumili ng patis, at kung paano ayusin ang init.
Huminto sandali ang matandang lalaki at nagpatuloy. At ang isa pa ay ang kuwintas, isang maliit na kuwintas na hugis puso na gawa sa kahoy na hinati sa dalawa. Iyon ay ang isinusuot ni Akiko sa kanyang leeg sa buong buhay niya. Ito ay ibinigay sa akin ng iyong ama. Kapag muli itong nagsama, makikita natin ang iyong ama, sabi niya. Hindi man pinaniniwalaan ng mga tao sa paligid, itinago ito ni Akiko hanggang sa huli at ipinagkatiwala kay Marisol. Lumakas ang tibok ng puso ni Don Enrique, kuwintas na hugis puso, gawa sa kahoy, hinati sa dalawa. Nang magpakasal sila, ang isa ay ibinigay kay Akiko at ang isa naman ay kanya. Ito nga, kinuha ni Don Enrique mula sa kanyang bulsa ang kanyang kalahating piraso at kinuyom sa kanyang kamay. Isang piraso na pinahalagahan niya sa loob ng 50 taon. Ipinagkatiwala ni Akiko kay Marisol, kung gayon, kanino ipinagkatiwala ni Marisol? Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isip ang mukha ni Maya, ang maliit na kuwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Mukha itong kalahating puso, iyon nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique. Baka? Talaga? Maraming salamat po, sabi ni Don Enrique na nanginginig ang boses. Umiling ang matandang lalaki at pumasok sa tindahan. Mahigpit na kinuyom ni Don Enrique ang piraso ng kuwintas at tumayo. Ngayon, kailangan kong pumunta sa lugar kung saan nakatira si Marisol. Dapat naroon ang sagot, sabi niya kay Ginoong Carlos. Kailangan nating hanapin ang lugar kung saan huling nakatira si Marisol, ang aking anak, ngayon din. Tagapangulo, masama ang panahon, wala akong pakialam. Kailangan nating pumunta bago pa mahuli ang lahat. Muling umandar ang kotse. Ngayon ay nagtungo ito sa mga liko-likong kalsada ng mahirap na lugar. Mas lumakas ang ulan. Habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana, naisip ni Don Enrique, para saan ako tumakbo ng pasulong, ang maringal na gusali, ang daan-daang bilyong ari-arian, ang marangal na posisyon. Lahat ng iyon ay mas magaang kaysa sa maliit na piraso ng kahoy na ito. Umakyat ang kotse sa isang matarik na kalsada at huminto sa harap ng isang lumang apartment. Bumaba si Don Enrique mula sa kotse at lumakad sa ilalim ng ulan. Ang lugar kung saan huling namatay ang kanyang anak, ang lugar kung saan lumaki ang kanyang apo na si Maya. Hinawakan ni Don Enrique ang doorknob. Bumukas ang pinto na may ingay. Sa loob ay nanatili ang kahirapan at pangungulila sa loob ng 50 taon. Nang bumukas ang pinto, umakyat ang amoy ng amag sa kanyang ilong. Dahan-dahang pumasok si Don Enrique. Isang maliit na silid na may sukat na 4.5 tatami. Ang lumang futon at maliit na mesa ay nakalagay pa rin, puno ng alikabok. Binuksan ni Ginoong Carlos ang flashlight. Nang lumiwanag ang dingding, lumitaw ang wallpaper na puno ng amag. Sa pagitan ng basa at bahagyang bumakbak na wallpaper, nakita ang sementadong dingding. Tumayo si Don Enrique sa gitna ng silid. Mababa ang kisame at halos abot niya kung tatalon siya. Sa maliit, madilim at basa-basa na lugar na ito, pinalaki ng kanyang anak si Maya at namuhay. Tagapangulo, dinala ko po ang may-ari ng apartment. Sa mga salita ni Ginoong Carlos, tumango si Don Enrique. Pagkaraan ng ilang sandali, isang babae na nasa 60s ang pumasok sa silid. Kilala niyo po ba si Miss Marisol na nakatira rito? Tumango ang babae sa tanong ni Don Enrique. Opo, kilala ko po siya. Namatay po siya noong nakaraang taon. Pulmonya po yata. Hindi na rin po siya nakapunta sa ospital ng 6 na beses. Itinuro ng babae ang sulok ng silid. Doon po siya namatay. Nakahawak po ang anak niyang si Maya sa kanyang kamay. Hanggang sa huli, puro si Maya ang kanyang pinag-uusapan. Lumapit si Don Enrique sa itinuro ng babae. Nakatupi ang lumang futon. Ito ang lugar kung saan huling namatay ang kanyang anak. Lumuhod si Don Enrique at hinawakan ang futon. Marisol, huli na ako. Nagpatuloy ang babae. Mabait po si Marisol. Kahit masama ang kanyang katawan, nagtrabaho po siya sa pag-aayos ng talbos ng kamote upang tustusan ang pag-aaral ni Maya. Maaga po siyang gumising at nagtatrabaho hanggang gabi, hanggang sa magkasugat ang kanyang mga kamay. Madalas po siyang huli sa pagbayad ng upa sa silid na ito, ngunit hindi po niya ipinakita ang kanyang paghihirap sa harap ni Maya. Palagi po siyang nakangiti at sinasabi, mag-aaral ang anak kong si Maya sa kolehiyo.
Itinuro ng babae ang isang bahagi ng dingding. Tingnan niyo po doon. Tumingala si Don Enrique. Sa dingding na bumakbak ang wallpaper, nakita ang mga linya na iginuhit ng lapis. Ito ang mga marka ng taas ni Maya. Sa tabi ng linya, may nakasulat na maliliit na letra. Marso, 2015, Maya 140 centimeters. Lumaki kang malakas. Hulyo 2017, Maya 155 centimeters. Mas matangkad ka na kaysa kay Mama. Enero 2020, Maya 162 centimeters. Malaki na rin ang anak ko. Hinawakan ni Don Enrique ang dingding. Sinundan niya ng kanyang daliri ang bakas ng lapis. Naisip niya ang kanyang anak na si Marisol na masayang inire-record ang paglaki ni Maya. Sa maliit at miserable na silid na ito, pinalaki ni Marisol si Maya, ngunit hindi niya kinamuhian ang isang duwag na ama na tulad ko. Inabot ng babae ang isang lumang kahon. Ito po ang mga naiwan ni Marisol. Hindi pa po ito kinukuha ni Maya, kaya kung gusto po ninyo, kinuha ni Don Enrique ang kahon. Nang buksan niya ang takip, sa ilalim ng kahon ay may isang lumang notebook. Sa pabalat, nakasulat, Diary ni Marisol. Nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique habang binuksan ang notebook. Sa unang pahina, nakasulat, para kay Maya, kapag nauna na si Mama, basahin mo ang diary na ito. Narito ang mga kwento na hindi ko nasabi sa iyo. Binuksan ni Don Enrique ang diary. Sa isang pahina, nakasulat, ngayon, 15 taong gulang na si Maya, ipinagkatiwala ko na sa kanya ang lahat ng kayamanan ng kanyang ina. Una ay ang paraan ng pagluluto ng sinabawang talbos ng kamote ng kanyang lola. Itinuro ng lola sa kanyang ina. At ngayon, mula sa akin, kay Maya, ang paraan ng pagbababad ng ugat ng talbos ng kamote sa tubig na may asukal, ang paraan ng pagpapalambot ng matitigas na tangkay sa pinagbanlawan ng bigas, ang paraan ng pagtukoy ng tamang lasa sa pamamagitan ng amoy, natutunan niya agad. Talagang matalino ang anak ko. Binuksan niya ang susunod na pahina. Pangalawang ipinagkatiwala ay ang kuwintas ng kanyang lola. Ang kalahating kuwintas na hugis puso na gawa sa kahoy. Sabi ng lola bago siya mamatay habang inilalagay ito sa aking leeg, Marisol, ito ay ibinigay sa akin ng iyong ama. Dalawa kami ang naghati sa isang puso. Balang araw, kapag muli itong nagsama, makikita natin ang iyong ama. Kahit hindi mo ako makita, tiyakin mong makita mo ang aking anak. Ngayon, inilagay ko ang kuwintas na iyon sa leeg ni Maya. Maya, ingatan mo ang kuwintas na ito. Balang araw, kapag nakita mo ang iyong lolo, ito ang magiging simbolo ng ating pamilya. Sa isa pang pahina, nakasulat, ngayon, nanalo si Maya ng unang puwesto sa school cooking contest sa kanyang sinabawang talbos ng kamote. Sabi ng mga hurado na hindi pa raw sila nakakatikim ng ganito kalalim na lasa. Maya, perpektong namana mo ang lasa ng iyong lola at ng iyong mama. Huwag na huwag mong kalimutan ang lasa na ito. Hindi lang ito pagkain, ito ay ang luha ng iyong lola, ang pagmamahal ng iyong mama, at ang pangungulila sa iyong lolo. Ito ang kasaysayan ng ating pamilya. Nanginginig ang kamay ni Don Enrique na may hawak na diary. May suot si Maya ng kuwintas na iyon. Ang kuwintas na ipinasa mula kay Akiko, kay Marisol, at mula kay Marisol kay Maya. Kung gayon, si Maya nga, hindi na nakapagpatuloy sa pagbasa si Don Enrique. Lumabo ang kanyang paningin. Marisol, nanginginig ang boses ni Don Enrique. Niyakap niya ang diary sa kanyang dibdib. Mabait po si Marisol, tahimik na sabi ng babae. Hanggang sa huli, sinabi niya kay Maya na huwag kamuhian ang mundo. Yumukod si Don Enrique. Sa buong gabi, umuulan ng walang tigil. Sa maliit na silid, hindi makatayo si Don Enrique. Nakaluhod pa rin, patuloy niyang binasa ang mga salita na naiwan ng kanyang anak. Sa huling pahina ng diary, nakasulat, para kay Maya, masaya si Mama. Hindi ko pinagsisisihan ang buhay na ito kahit mahirap dahil ipinanganak at pinalaki kita. Nagpapasalamat ako na naipagkatiwala ko sa iyo ang paraan ng pagluluto ng sinabawang talbos ng kamote na ipinagkatiwala ng iyong lola. At balang araw, kapag nakita mo ang iyong lolo, sabihin mo sa kanya na minahal siya ni Mama hanggang sa huli. Umiyak si Don Enrique. Ang mga luha na hindi pa niya naibuhos sa kanyang 70 taong buhay ay umapaw.
Tahimik na pinanood siya ni Ginoong Carlos mula sa likod. Matapos basahin ang diary, niyakap ni Don Enrique ang libro sa kanyang dibdib. Ang kwento ng kuwintas, ang paraan ng pagluluto ng sinabawang talbos ng kamote, at ang mensahe na iniwan ni Marisol kay Maya. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang bagay. Tinawag ni Don Enrique si Ginoong Carlos. Ginoong Carlos, opo, tagapangulo, ihanda ang DNA test para kay Miss Maya at sa akin. Sandaling natigilan si Ginoong Carlos. Tagapangulo, kailangan po ang pahintulot ni Miss Maya. Ngunit may paraan upang magawa ito ng walang pahintulot, hindi ba? Kahit isang hibla ng buhok. Nanginginig ang boses ni Don Enrique. Naintindihan ni Ginoong Carlos ang matinding pagnanais ni Don Enrique. Aayusin ko po ang gamit na ginamit ni Miss Maya sa kusina. Gagawin ko po ito ng tahimik. Pakiusap, tiningnan ni Don Enrique ang labas ng bintana. Halos sigurado na siya, ngunit kailangan ang huling kumpirmasyon. Kailangan niyang makita mismo ang kuwintas ni Maya kasama ang kanyang sarili upang matapos ang 50 taong paglalakbay na ito. Nang magsimulang lumiwanag ang gabi, niyakap ni Don Enrique ang diary at sulat at tumayo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ngunit ang kanyang tingin ay determinado. Ginoong Carlos, opo, tagapangulo, kailangan nating protektahan si Maya sa anumang mangyari. Iniwan ni Don Enrique ang lumang silid. Ang kanyang likod ay hindi na ang isang makapangyarihang tagapangulo. Ito ay ang isang ama na nawalan ng anak at isang lolo na nais mabawi ang kanyang apo. Sa gabing iyon, tinanggap ni Vice Presidente Antonio Gomez ang ulat mula sa kanyang kalihim sa kanyang opisina. Vice Presidente, tila may kakaibang kilos ang tagapangulo kamakailan. Anong ibig mong sabihin? Tila palihim siyang nag-iimbestiga tungkol kay Miss Maya. Ang mga record ng aksidente sa istasyon ng tren sa Maynila 50 taon na ang nakakaraan. Ang family background ni Miss Maya huminto ang kalihim. Kumipot ang mga mata ni Antonio at tila naghahanda sila para sa DNA test. Huminto ang kamay ni Antonio. DNA test? Imposible. Agad na hinanap ni Antonio ang kanyang sariling impormasyon. 2 araw pagkatapos, may nakalagay na nakakagulat na ulat sa kanyang mesa. Maya, 10 taong gulang. Ina, Marisol Reyes. Lola, Akiko Reyes. Si Akiko ay pinaghihinalaang asawa ni Tagapangulo Don Enrique Reyes. Inilapag ni Antonio ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang tagapaglinis na iyon ay ang apo ng Tagapangulo. Tiningnan niya ang labas ng bintana. 30 taon. Sa loob ng 30 taon, tumakbo ako para sa posisyong ito. Nagtrabaho ako araw at gabi. Ibinigay ko ang lahat para makuha ang tiwala ng tagapangulo. Ang tagapangulo na walang tagapagmana. Naniwala ako na balang araw, ako ang magiging pinuno ng grupong ito. Ngunit ngayon, biglang dumating ang isang 20 taong gulang na dalaga at kinukuha ang lahat. Hindi! Imposible! Kinuyom ni Antonio ang kanyang kamao. Kailangan niyang pigilan ang sitwasyong ito. Kung formal na maging tagapagmana si Maya, ang kanyang 30 taon ay magiging walang saysay. Agad niyang kinontak ang mga direktor. Kailangan nating bigyang diin ang kakulangan ng kwalifikasyon ni Maya at gumawa ng dahilan upang pigilan ang emosyonal na desisyon ng tagapangulo. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa dugo. Walang saysay kung walang kakayahan, sinabi ni Antonio sa kanyang sarili. Ngunit nanginginig ang kanyang tingin. Ito ba talaga ang tamang gawin? O bulag lang ako sa sarili kong pagnanais? Pagkalipas ng 3 araw, mag-isang nakaupo si Don Enrique sa silid. Sa mesa ay nakalagay ang diary ni Marisol. Binasa niya muli ang diary sa buong magdamag. Nagsimulang lumiwanag ang labas ng bintana. Binuksan ni Don Enrique ang isang pahina ng diary. Nagtanong si Maya, Mama, nasaan si Papa? Nasaan si Lolo? Sinimulan ko ang kwento tungkol sa Papa. Nasa langit si Papa, anak. Namatay siya sa isang aksidente pagkatapos kang ipanganak. Ngunit binabantayan kanya mula sa langit. Malungkot si Maya ngunit naintindihan niya. At sa tuwing nagtatanong siya tungkol kay Lolo, wala akong masabi kundi, binabantayan tayo ni Lolo mula sa malayo. Maya, patawad. Hindi ako nakahanap ng lolo para sa iyo. Ngunit huwag mong kamuhian ang lolo mo.
Hindi tayo iniwan ng lolo mo. Pinaghiwalay lang tayo ng mundo. Kumirot ang dibdib ni Don Enrique. Hanggang sa huli, ipinagtanggol siya ng kanyang anak. Dapat niya itong kamuhian, dapat niya itong puot. Ngunit ang iniwan lamang ni Marisol ay pag-unawa at pagpapatawad. Sa huling pahina ay may nakasulat na isinulat ni Marisol ilang araw bago siya mamatay. Wala na akong masyadong oras. Hindi na sumusunod ang aking katawan. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Dahil naroon ka, Maya. Maya, huli na akong humiling sa iyo. Ingatan mong mabuti ang paraan ng pagluluto ng sinabawang talbos ng kamote. Hindi lang ito pagkain. Ito ay ang pagmamahal ng iyong lola, ang pagmamahal ng iyong mama, at ang pangungulila sa lolo na balang araw ay makikita. Ito ang yaman ng ating pamilya. At balang araw, kapag nakita mo ang iyong lolo, ipakita mo sa kanya ang diary na ito. Naligaw lamang si lolo. Patawarin mo si lolo. Isinara ni Don Enrique ang diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pagpapatawad ng kanyang anak ay parang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Kahit hindi siya karapat-dapat patawarin, naintindihan siya ni Marisol hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, narinig ang katok sa pinto. Pumasok si Ginoong Carlos, tagapangulo, humiling po si Vice Presidente Antonio ng emergency meeting ng mga direktor. Naging malamig ang tingin ni Don Enrique. Anong agenda? Pagtutol sa pagkuha kay Miss Maya at pagpipigil sa diktatorial na pamamahala ng tagapangulo. Tumayo si Don Enrique mula sa kanyang upuan. Habang nakatingin sa labas ng bintana, mahina ang sabi niya. Sabihin mo kay Ginoong Antonio na pumunta agad sa aking opisina. 30 minuto pagkatapos, pumasok si Vice Presidente Antonio Gomez sa opisina. Magalang siyang bumati, ngunit malamig pa rin ang kanyang tingin. Tagapangulo, bakit po? Pinatawag kita para sa meeting ng mga direktor. Opo, ang mga kamakailang kilos ng tagapangulo ay nagdulot ng kaguluhan sa buong grupo. Nag-aalala ang mga direktor. Umupo si Don Enrique sa mesa. Dahil ba kay Miss Maya? Opo, tila ipinoproseso mo ang mga bagay na may personal na damdamin at kinukuha mo ang isang taong hindi alam ang background para sa isang mahalagang posisyon. Kalmado ang boses ni Antonio. Ang lohika lamang na walang emosyon ang nananatili sa kanyang tono. Naniniwala ka ba sa sistema? Sandaling nag-alangan si Antonio sa tanong ni Don Enrique. Ano po ang ibig mong sabihin? 15 taon na ang nakakaraan. Ang sistema ng grupong ito ay ginawa akong patay na ang aking pamilya kahit na buhay pa sila. Kinuha ni Don Enrique ang diary ni Marisol. Ito ang diary na iniwan ng aking anak. Nais mo bang basahin? Hindi nagsalita si Antonio. Nagpatuloy si Don Enrique. Ang kahangahangang sistemang sinasabi mo ay iniwan ng aking asawa at anak sa kahirapan. Ang transparent at prinsipyong sistemang iyon ay nagpalit ng listahan ng mga nakaligtas. At ngayon, muli, sa ngalan ng sistemang iyon, sinusubukan mong paalisin si Miss Maya. Naging matigas ang mukha ni Antonio. Tagapangulo, sinusubukan ko lamang pong protektahan ang grupo. Protektahan ang grupo. Habang tinatanggal ang mga tao, lumakas ang boses ni Don Enrique. Ang pinoprotektahan mo ay hindi ang grupo, kundi ang iyong sariling posisyon. Aminin mo. Kinagat ni Antonio ang kanyang labi. Tumayo si Don Enrique at naglakad patungo sa bintana. Buksan mo ang meeting ng mga direktor, ngunit hindi ito mangyayari ayon sa gusto mo. Wala nang sinabi si Antonio at umalis sa silid. Malakas na umalingaw ang tunog ng pagsara ng pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, napabuntong hininga ng malalim si Don Enrique. Sa gabing iyon, tahimik na inayos ni Maya ang talbos ng kamote sa kusina ng head office. Alam niyang malamig ang tingin ng mga kawani sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang trabaho ayon sa itinuro ng kanyang ina. Habang hinihiwa ang tangkay ng talbos ng kamote gamit ang kutsilyo, naisip ni Maya, bakit kaya ako dinala ng tagapangulo rito? Kahapon, nang magkita kami sa pasilyo, tila malungkot ang tingin ng tagapangulo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Ginoong Carlos. Miss Maya, may oras ka ba sandali? Iniwan ni Maya ang kutsilyo at tinanggal ang kanyang apron. Opo, dinala ni Ginoong Carlos si Maya sa sulok ng pasilyo. At tahimik niyang sinabi, magkakaroon ng meeting ng mga direktor.
Magkakabangga si Tagapangulo at Vice Presidente Antonio. Ikaw ang sentro ng lahat. Naging malaki ang mga mata ni Maya. Ako po? Bakit po? Hindi ko pa po masabi. Ngunit isa lang ang tandaan mo. Pinoprotektahan ka ng Tagapangulo. Sa anumang mangyari. Iniwan ni Ginoong Carlos ang mga salitang iyon at umalis. Naiwan si Maya mag-isa sa pasilyo. Sa gabing iyon, muling binuksan ni Don Enrique ang diary ni Marisol sa kanyang opisina. Habang binabasa ang mga salita ng kanyang anak, naghanda siya para sa bukas. Ang resulta ng DNA test, ang diary, at ang piraso ng kuwintas na iniwan ni Akiko, ito ang kanyang mga armas. Samantala, kausap ni Vice Presidente Antonio ang mga direktor sa kanyang opisina. Sa meeting bukas, kailangan nating ipawalang bisa ang pagkuha kay Miss Maya. Sumusunod lamang sa kanyang damdamin ng Tagapangulo. Narinig ang mga boses na sumasang-ayon mula sa kabilang linya ng telepono. Inalis ni Antonio ang kanyang salamin at pinunasan ito. Naniwala siyang tama siya. Naisip niyang tungkulin niyang protektahan ang grupo. Ngunit hindi niya alam na ang katotohanan na mabubunyag bukas ay sisira sa lahat ng kanyang paniniwala. Nagsimulang lumiwanag ang gabi. Isinara ni Don Enrique ang diary at tiningnan ang labas ng bintana. Marisol, papa na ngayon. Huli man ang 15 taon, poprotektahan ko ang iyong anak. Ito ang huling pagbabayad na magagawa ng papa. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Bukas, lahat ay mabubunyag. Kinabukasan ng umaga, bago magsimula ang meeting ng mga direktor, tumanggap si Don Enrique ng sobre mula kay Ginoong Carlos. Tagapangulo, ito po ang resulta ng DNA test. Nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique habang binuksan ang sobre. Inilatag ang mga dokumento. 99.99% match ng genetic material. Kumpirmadong relasyon ng lolo at apo. Nanginginig ang kamay ni Don Enrique na may hawak na mga dokumento. Pinatunayan ng agham, si Maya ay ang kanyang sariling apo. Ngunit naramdaman ni Don Enrique na hindi sapat ang resulta na ito. Nais niyang kumpirmahin sa kanyang puso, hindi lamang sa mga numero o datos. Ang kuwintas na ibinigay niya kay Akiko 50 taon na ang nakakaraan. Kung hawak ni Maya ang piraso nito, iyon ang magiging tunay na muling pagkikita. Ginoong Carlos, ngayong gabi, dalhin mo si Miss Maya sa opisina ng Tagapangulo. Masusunod po, Tagapangulo, sa bisperas ng meeting ng mga direktor, tinawag ni Don Enrique si Maya sa opisina ng Tagapangulo. Tinanggal ni Maya ang kanyang uniforme ng kusinero at nagpalit ng maayos na damit. Habang umaakyat ang elevator sa pinakamataas na palapag, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto ng opisina at pumasok, nakatayo si Don Enrique sa tabi ng bintana. Ang kanyang likod lamang ang nakikita at ang kanyang mga balikat ay tila mabigat ngunit may bahid ng kalungkutan. Tagapangulo, pinatawag niyo po ba ako? Sa boses ni Maya, dahan-dahang lumingon si Don Enrique. Ang kanyang mukha ay iba sa dati, mas kalmado. Lumapit ka rito at umupo. Dahan-dahang umupo si Maya sa sofa. Umupo si Don Enrique sa tapat niya. Sa pagitan nila ay isang mababang mesa. Ang pangalan ng iyong ina ay Marisol, hindi ba? Opo. Ang lola ko naman po ay Akiko. Namatay po siya bago pa ako ipanganak. Nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique. Tinitigan ni Don Enrique ang leeg ni Maya. May manipis na tali na may nakasabit na maliit na piraso ng kahoy. Ito ang bagay na nakakainteres sa kanya mula nang una silang magkita. Mukha itong piraso ng puso. Saan mo nakuha ang kuwintas na iyan? Nanginginig ang boses ni Don Enrique. Inilagay ni Maya ang kanyang kamay sa leeg at hinawakan ang kuwintas. Ito po, ibinigay po sa akin ng aking ina bago siya namatay. Sabi niya po, ipinagkatiwala raw po iyan ng lola sa kanya. At darating ang araw na kakailanganin ko raw po iyan. Maaari mo bang tanggalin at ipakita sa akin? Tinanggal ni Maya ang kuwintas at inilagay sa kanyang palad. Isang maliit na piraso ng kahoy. Ito ay isang piraso ng puso na gawa sa kahoy. Naging malaki ang mga mata ni Don Enrique, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na balot na tela. Dahan-dahang binuksan niya at lumitaw ang isang lumang piraso ng kahoy na eksaktong kapareho ng hawak ni Maya. Ito ang natitirang kalahati ng puso. Ito ang kuwintas na ibinigay ko
sa aking asawang si Akiko 50 taon na ang nakakaraan. Nang magpakasal kami, hinati namin ang isang puso sa dalawa. Ang isa ay kay Akiko at ang isa ay sa akin. Natigil ang paghinga ni Maya. Kinuha ni Don Enrique ang kanyang piraso na nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang inilapit sa piraso ni Maya. Sa sandaling nagtagpo ang dalawang piraso, click, perpekto itong nagkasama. Ang dalawang piraso na nagkahiwalay sa loob ng 50 taon ay naging isa. Ang nahating kuwintas na hugis puso ay muling naging isang buong puso. Natigil ang paghinga ni Maya. Tinitigan ni Don Enrique ang pinagsamang kuwintas sa loob ng ilang sandali. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At binuksan ni Don Enrique ang drawer ng mesa. Mula sa loob, kinuha niya ang isang sobre. Ito ang resulta ng DNA test na tinanggap niya kay Ginoong Carlos kaninang umaga. Maya, tingnan mo ito. Nanginginig ang mga kamay ni Don Enrique habang inabot kay Maya ang mga dokumento. Kinuha ni Maya ang mga dokumento. Resulta ng DNA test. Subject, Don Enrique Reyes, Maya. Genetic match rate, 99.99%. Kumpirmadong relasyon ng lolo at apo. Naging malaki ang mga mata ni Maya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano po ang ibig sabihin nito? Tumayo si Don Enrique at lumapit kay Maya. Lumuhod siya at hinawakan ang mga kamay ni Maya. Patawad Maya, huli na ako lolo. Tiningnan ni Maya ang mga dokumento, ang pinagsamang kuwintas, at muling tiningnan si Don Enrique. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Kung gayon, ang sinasabi ni Mama palagi ako ang iyong ama. Ako ang iyong lolo. Lolo? Oo, ako ang iyong lolo. Pagkalipas ng 15 taon, sa loob ng 15 taon, nakita ko na rin ang aking sariling dugo. Umiyak ang boses ni Don Enrique. Mahigpit niyang niyakap si Maya. Niyakap din ni Maya si Don Enrique. Ang taong pinangarap ng kanyang ina sa buong buhay niya. Ang taong sinabi ng kanyang ina na naligaw lamang. Siya ay nasa harap niya ngayon. Mama, nangungulila po kayo kay lolo. Nabasa ko ang lahat sa diary. Alam ko na hindi ako kinamuhian ni Marisol. At sinabi niya sa iyo na huwag mo akong kamuhian. Umiyak si Don Enrique. Ang kalungkutan at pagsisisi na pinigilan niya sa loob ng 50 taon ay biglang bumuhos. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang sandali. Ang kuwintas ay nakalagay sa mesa, bumubuo ng isang perpektong puso. Ang luha ng lolo at apo na muling nagkita pagkalipas ng 50 taon ay nahulog dito. At kinuha ni Don Enrique ang diary ni Marisol mula sa drawer. Ito ang diary na iniwan ng iyong ina. Nais mo bang basahin? Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang tinatanggap ang diary. Binuksan niya ang unang pahina. Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Umagos ang luha. Nagpatuloy si Don Enrique. 50 taon na ang nakakaraan, nawalan ako ng iyong lola, si Akiko, at ang iyong ina, si Marisol. Nangyari iyon sa plataporma ng istasyon ng tren sa Maynila. Sinabi ng pamilya na patay na silang dalawa. At naniwala ako sa mga salitang iyon, umiyak ang boses ni Don Enrique. Ngunit buhay sila. Sa mahirap at masakit na buhay, ganoon sila nabuhay. Nagbenta ng talbos ng kamote ang iyong lola sa pamilihan habang pinalaki si Marisol at pinalaki ka naman ni Marisol habang tiniis ang buong buhay niya. Umagos ang luha sa mga mata ni Maya. Ang taong pinangarap ng kanyang ina sa buong buhay niya. Ang taong sinabi ng kanyang ina na naligaw lamang. Siya ay nasa harap niya ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan ni Don Enrique si Maya at nagtanong, Maya, sino ang nagturo sa iyo ng sinabaw ang talbos ng kamote? Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha at sumagot, si Mama po. Sabi po ni Mama, itinuro raw po ng lola sa kanya. Ang paraan ng pagbababad ng ugat ng talbos ng kamote sa tubig na may asukal, ang paraan ng pagpapalambot ng tangkay sa pinagbanlawan ng bigas, ang paraan ng pagtukoy ng tamang lasa, lahat ay ipinagkatiwala ng lola sa mama at ng mama sa akin. Tumango si Don Enrique. Ang lasa na iyon ay ang lasa ni Akiko. Pagkalipas ng 50 taon, eksaktong pareho pa rin. Ikaw ang nagpatuloy sa lasa na iyon. Sabi po ni Mama bago siya namatay, huwag na huwag mong kalimutan ang lasa na ito. Hindi lang ito pagkain, kundi ang kayamanan ng ating pamilya.
Muling umagos ang luha sa mga mata ni Don Enrique. Ipinagkatiwala ni Akiko, ni Marisol, ang lahat kay Maya. Ang kuwintas, ang husay sa pagluluto, at ang kwento ng ating pamilya. Dumilim ang labas ng bintana at binalot ng kadiliman. Sinabi ni Don Enrique kay Maya, "Sa meeting ng mga direktor bukas, ipapahayag kita bilang aking formal na tagapagmana." Nagulat si Maya. "Tagapagmana? Ngunit ako, ikaw ang aking tanging kadugo. Natural na ikaw ang magmamana ng grupong ito." Sa sandaling iyon, may naramdamang presensya sa labas ng opisina. Nakita ang silweta ni Vice Presidente Antonio Gomez sa likod ng salamin na pinto. Sinilip niya sa loob. Nakita ni Antonio si Don Enrique at Maya na nagyakapan, at ang kuwintas na naging isa. Naging malamig at matigas ang mukha ni Antonio. Tumalikod si Antonio at lumakad sa pasilyo. Tapos na ang 30 taon ko. Iyon ang namamayani sa kanyang isip. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad ng kanyang nakakuyom na kamao. Hindi pa tapos. May meeting pa ng mga direktor. Hindi sapat ang dugo lamang. Kailangan patunayan ang kakayahan. Agad na tinawagan ni Antonio ang kanyang kalihim. Ilipat ang oras ng emergency meeting ng mga direktor bukas ng alas 10 ng umaga. Sabihin sa lahat ng direktor na dumalo. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Hindi niya namalayan na bumubulong siya sa kanyang sarili. Hindi ako mali, pinoprotektahan ko lang ang prinsipyo. Ngunit wala siyang katiyakan sa kanyang boses. Kinabukasan ng umaga, 10 minuto bago magsimula ang meeting ng mga direktor, nakatayo si Vice Presidente Antonio Gomez sa harap ng salamin sa CR. Tinitigan niya ang kanyang mukha sa salamin. Kailan kaya nagsimulang maging ganito katindi ang mukha na ito? Kung malalampasan ko ito ngayon, inayos ni Antonio ang kanyang kurbata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng CR at pumasok ang isang direktor. "Vice Presidente, balak niyo po bang maging matigas ngayon?" Tumango si Antonio. "Siyempre po, kailangan pong panatilihin ang prinsipyo." Lumabas ang direktor at muling tiningnan ni Antonio ang kanyang sarili sa salamin. Ngunit nanginginig ang kanyang tingin sa salamin. Sa boardroom ng head office ng Pangkat Sunrise, nandoon ang tensyon. Nakaupo ang mga direktor sa U-shaped na mesa. Umupo si Vice Presidente Antonio sa tabi ng upuan ng tagapangulo at inayos ang mga dokumento. Malapit na po dumating ang tagapangulo. Tumango ang mga direktor sa mga salita ni Antonio. Pagkaraan ng ilang sandali bumukas ang pinto, pumasok si Don Enrique at sa likod niya, sumunod si Maya. Nakatuon ang tingin ng mga direktor kay Maya. Naging malamig at matalim ang tingin ni Antonio. Umupo si Don Enrique sa upuan ng tagapangulo. Nakatayo si Maya sa tabi niya. Alam niyo na po siguro ang dahilan kung bakit tinawag ang meeting ng mga direktor ngayon na unang nagsalita si Antonio. Ngunit itinaas ni Don Enrique ang kanyang kamay at pinigilan siya. "Ginoong Antonio, ako muna ang magsalita." Inilagay ni Don Enrique sa mesa ang resulta ng DNA test, ang diary ni Marisol at ang pinagsamang kuwintas. "Mga kasama, ipakikilala ko si Maya." At tiningnan ni Don Enrique si Maya. "Siya ang aking apo." Nagulantang ang boardroom. Naging matigas ang mukha ni Antonio. Ito ang sandali kung saan ang muling pagkikita pagkalipas ng 50 taon ay ipinahayag sa publiko. Humupa ang bulong sa boardroom. Tumayo si Antonio mula sa kanyang upuan. "Tagapangulo, ano po ang sinasabi niyo?" Kalmadong sumagot si Don Enrique. "Ang sinabi ko, si Maya ay ang aking sariling apo, ang anak ng aking anak na si Marisol na nawala 50 taon na ang nakakaraan." Tiningnan ni Antonio ang mga dokumento sa mesa. Narito ang resulta ng DNA test at narito rin ang diary na iniwan ng aking anak. "Kung nagdududa kayo, maaari nyo itong tingnan mismo." Nagtanong ang isang direktor na kinakabahan. "Tagapangulo, kung gayon, paano nangyari sa loob ng 15 taon na pabuntong hininga ng malalim si Don Enrique? Nabuhay ang aking anak at apo sa kahirapan. Hindi ko alam, itinago ng pamilya." Binago ng dating tagapangulo ang listahan ng mga nakaligtas at naniwala ako sa kasinungalingan na iyon at nabuhay sa loob ng 50 taon. Naging matigas ang mukha ng mga direktor.
Pinanatili ni Antonio ang kanyang pagiging kalmado at sinabi, "Naunawaan ko ang personal na sitwasyon ng tagapangulo. Ngunit hindi iyon batayan para gawing tagapagmana si Miss Maya." Ano ang ibig mong sabihin? Walang alam si Miss Maya sa pamamahala ng grupo. Hindi niya napatunayan ang kanyang edukasyon, karanasan o kakayahan sa pamamahala. Ang pagpili ng tagapagmana sa pamamagitan lamang ng dugo ay labag sa prinsipyo ng pangkat Sunrise. Kalmado ang boses ni Antonio. Bukod pa rito, paano kaya tatanggapin ng merkado ito? Kung ang biglang lumitaw na apo ay gagawing tagapagmana, ituturing ng mga mamumuhunan ang pangkat Sunrise bilang isang pribadong kumpanya. Babagsak ang presyo ng stock at mawawala ang tiwala. Tumango din ang ibang mga direktor. Nagpatuloy si Antonio. Iginagalang ko ang tagapangulo, ngunit iba ang personal na damdamin at ang pagpapatuloy ng kumpanya. Dapat na ipawalang bisa ang pagkuha kay Miss Maya at ang issue ng tagapagmana ay dapat na ipasa sa isang profesional na pamamahala. Naging tahimik ang boardroom. Perpekto ang lohika ni Antonio. Tinitigan ng mga direktor si Don Enrique. Tinitigan ni Don Enrique si Maya. "Miss Maya, subukan mong magsalita." Nanginginig si Maya, ngunit tumango. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Lahat ng tingin ng mga direktor ay napunta sa kanya. "Ako po si Maya." Mahina ang boses ni Maya, ngunit malinaw. "Tama po ang sinabi ng Vice-Presidente. Wala po akong alam sa pamamahala. Hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. Trabaho po, bilang tagapaglinis lang po, ang aking karanasan." Nagkaroon ng ngiti sa labi ni Antonio. Ngunit nagpatuloy si Maya, "Ngunit may alam po akong isang bagay. Kung ano ang pinahalagahan ng aking ina at lola sa buong buhay nila." Tiningnan ni Maya ang bawat direktor. "Pinalaki po ng aking lola ang kanyang anak sa sulok ng pamilihan habang nagbebenta ng talbos ng kamote. Ang aking ina naman po ay inayos ang talbos ng kamote habang pinalaki ako sa kabila ng kanyang sakit. Pareho po silang mahirap, ngunit hindi po silang umangal." Unti-unting lumakas ang boses ni Maya. "Hindi ko po nais maging tagapagmana." Nagulantang ang boardroom. Nagulat din si Don Enrique. "Masaya po ako na nakita ko ang aking lolo. Dahil muli po naming nabawi ang aming pamilya pagkalipas ng 50 taon. Ngunit hindi ko po nais na dito, kundi sa ibang lugar, susundin ko ang aking sariling landas." Tiningnan ni Maya si Don Enrique. "Lolo, gusto ko po sanang mag-aral sa kolehiyo. Nais ko pong matuto ng maayos tungkol sa aming luto na pinahalagahan ng aking ina at lola. Sa tingin ko po, iyon ang dapat kong gawin." Lumuwag ang mga mata ni Don Enrique. Muling tiningnan ni Maya ang mga direktor. "Alam ko po kung gaano kahalaga ang grupong ito, ang yaman na ito. At alam ko rin po na ito ang posisyon na ninanais ng maraming tao. Ngunit para po sa akin, mas mahalaga po na protektahan ang lasa ng aking ina." Tinitigan ni Maya si Antonio ng diretsyo. "Vice-Presidente, kung ang posisyong ito ang nais mo, kunin mo po. Hindi ko po ito kailangan." Naging puti ang mukha ni Antonio. Ang mga salita ni Maya ay hindi pagtanggi. Ito ay isang deklarasyon. Ito ang sandali kung kailan pinakawalan niya ang kapangyarihan na ninanais ng lahat na parang wala lang. Naging tahimik ang boardroom. Nakatayo si Antonio na tulala. Dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanyang name tag sa mesa. Vice-Presidente, Antonio Gomez. Ang ginintuang letra ay kumikinang sa ilaw. 30 taon. Ibinigay ko ang 30 taon para makuha ang name tag na ito. Nanginginig ang kamay ni Antonio. Dahan-dahan niyang kinuha ang name tag. Mabigat ito. Ngunit ngayon, naramdaman niya na napakabigat nito. Sa buong buhay niya, tumakbo siya para rito. Kapangyarihan, posisyon, dangal. Ngunit ngayon, isang 20 taong gulang na dalaga na walang anuman ang madaling pinakawalan ang lahat ng iyon na parang isang kurot lamang ng talbos ng kamote. Tahimik na inilagay ni Antonio ang name tag sa mesa. Ang kanyang tingin ay napunta sa fountain pen sa kanyang bulsa. Ibinigay iyon ng tagapangulo 10 taon na ang nakakaraan. Isang mamahaling fountain pen na gawa sa platinum. Kinuha ni Antonio ang fountain pen na nanginginig ang mga kamay. Naging tahimik ang boardroom. Lahat ay nakatingin kay Antonio.
Binuksan ni Antonio ang takip ng fountain pen. Nanginginig ang kanyang kamay at nahulog ang takip sa sahig. Isang maliit na tunog ang pumutol sa katahimikan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang sulat ng pagbibitiw. Hindi ito inihanda ng maaga. Inihanda lamang ito bilang paghahanda sa anumang mangyari bago magsimula ang meeting ng mga direktor. Ngunit hindi niya inakala na gagamitin niya ito sa ganitong paraan. Tumigil ang dulo ng fountain pen sa papel. Naging matigas si Antonio sa loob ng ilang sandali. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinulat ang kanyang pangalan. Antonio Gomez. Nanginginig ang mga letra. Isang pangalan na libu-libong beses niyang pinirmahan sa loob ng 30 taon. Ngunit ngayon, hindi niya kailanman naramdaman na napakabago ng pangalan na iyon. Inilagay ni Antonio ang sulat ng pagbibitiw sa mesa. Wala siyang sinabi. Binalot ng katahimikan ang boardroom. Dahan-dahan siyang yumukod. Hindi kay Maya, kundi sa kanyang sarili. Paalam po. At dahan-dahan siyang lumabas sa boardroom. Sumara ang pinto. Nanatili ang katahimikan sa boardroom. Tinitigan ni Don Enrique si Maya. Tinitigan ni Maya ang kanyang lolo. Nagtanong ang isang direktor na kinakabahan. Tagapangulo, kung gayon, paano ang isyu ng tagapagmana? Umiling si Don Enrique. Hindi muna pipili ng tagapagmana sa ngayon. Magpatuloy tayo sa propesyonal na sistema ng pamamahala. Tama ang sinabi ni Maya. Hindi ito pag-aari ng isang tao. Hinawakan ni Don Enrique ang kamay ni Maya. Sa halip, magtatatag ako ng isang foundation sa pangalan ng aking anak. Isang foundation na tutulong sa mga batang nangangailangan ng edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Kung nais ni Maya, masaya ako kung tutulungan mo ang trabahong iyon. Tumango si Maya. Umagos ang luha, aking lolo. Pagkatapos ng meeting ng mga direktor, bumalik si Don Enrique at Maya sa opisina. Sa labas ng bintana, lumubog ang araw. Lolo, tama po ba ang ginawa ko? Sa tanong ni Maya, ngumiti si Don Enrique. Tama, napakaganda ng iyong ginawa. Ipagmamalaki ka ng iyong ina at lola. Tiningnan ni Don Enrique ang labas ng bintana. Malaya na rin siguro si Ginoong Antonio. Sa buong buhay niya, hinabol lamang niya ang kapangyarihan. Ngunit sa wakas ay natuto siyang pakawalan ito. Tumayo si Maya sa tabi ng kanyang lolo. Sabay silang tumingin sa paglubog ng araw. Sa malayo, lumabas si Vice Presidente Antonio Gomez mula sa gusali. Mabigat ang kanyang paglalakad, ngunit magaan ang kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nalaman niya. At nalaman din niya na ang kahihiyan na iyon ay magpapalaya sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung ano ang nakukuha mo, kundi kung ano ang pinapakawalan mo. Lumipas ang isang buwan. Maaga pa sa umaga, sumakay si Don Enrique at Maya sa kotse. Nagtungo ang kotse sa isang tahimik na parke sa labas ng Maynila. Tumayo silang dalawa sa harap ng libingan ni Akiko at Marisol. Dalawang simpleng lapida ang magkatabi. Lumuhod si Don Enrique at hinawakan ang lapida. Akiko, Marisol, huliman, dinala ko si Maya. Nanginginig ang boses ni Don Enrique. Lumuhod din si Maya sa tabi niya. Lola, Mama, malakas po ako. Nakita ko na rin po si Lolo. Kinuha ni Maya mula sa kanyang bag ang isang maliit na baunan. Mayroon itong hot pot na may sinabawang talbos ng kamote at kanin. Ginawa ko po ito sa lasa na ginagawa ni Lola. Ayon po sa itinuro ni Mama, naglagay si Don Enrique at Maya ng sinabawang talbos ng kamote sa harap ng lapida. Kumalat ang masarap na amoy sa hangin. Akiko, nagkita kami muli pagkalipas ng 50 taon, patawad talaga. Mula ngayon, poprotektahan ko si Maya, pangako ko. Pinunasan ni Don Enrique ang kanyang mga luha, isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang lolo. Mama, ang taong pinatawad po ninyo ay ang lolo ko po. Tama po ang sinabi ni Mama, naligaw lang po si Lolo. Nakabalik na po siya. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang sandali. Humangin at naging maingay ang mga dahon ng puno. Parang sumasagot si Akiko at Marisol. Isang linggo pagkatapos, nagkaroon ng press conference sa lobby ng head office ng Pangkat Sunrise. Tumayo si Don Enrique sa entablado. Ngayon, ipapahayag ko ang pagtatatag ng Marisol Memorial Foundation. Ang foundation na ito ay tutulong sa mga batang nangangailangan ng edukasyon at pangangalaga sa kalusugan
upang likhain ang mundo na pinangarap ng aking anak sa buong buhay niya. Kinuha ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Nagpatuloy si Don Enrique at lilipat ang pangkat Sunrise sa isang propesyonal na sistema ng pamamahala. Mananatili ako bilang chairman ng board, ngunit ang aktwal na pamamahala ay ipagkakatiwala sa mga propesyonal. Matapos ang press conference, bumalik si Don Enrique sa opisina. Sa mesa ay may mensahe mula kay Maya. Lolo, nakuha ko na po ang admission letter mula sa kolehiyo ngayon. Sa Food and Nutrition Department po. Mag-aaral po ako sa susunod na tagsibol. Ngumiti si Don Enrique at nagpadala ng reply. Congratulations, Maya. Ipinagmamalaki ka ni Lolo. Sa gabing iyon, binuksan ni Maya ang isang libro sa library ng kolehiyo. Isang libro tungkol sa tradisyonal na lutuin ng Pilipinas. Habang binabasa ang seksyon tungkol sa talbos ng kamote, nagsusulat si Maya ng mga tala, pananaliksik, sa paraan ng pagpapaunlad ng paraan ng pagluluto ng lola at mama sa modernong paraan. Maligaya ang mukha ni Maya. Mas masaya siya sa katotohanang sinusunod niya ang kanyang sariling landas kaysa sa pagiging apo ng tagapangulo. Samantala, lumipat ang dating Vice Presidente Antonio mula sa Maynila at nanirahan sa isang maliit na bayan. Nabuhay siya ng mag-isa sa isang simpleng apartment. Habang nakatingin sa lumang tanawin sa labas ng bintana, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang araw, nagsimula siyang mag-volunteer sa isang welfare facility sa bayan. Nagkwento siya sa mga bata tungkol sa buhay, hindi sa teorya ng pamamahala. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang nakukuha mo, kundi kung ano ang pinoprotektahan mo. Mahusay na nakinig ang mga bata sa kwento ni Antonio. Sa wakas, ay naintindihan niya kung ano ang tunay na tagumpay. Dumating ang tagsibol. Naglalakad si Maya sa campus ng kolehiyo. Ito ang araw ng oryentasyon ng mga bagong estudyante. Ang figura ni Maya na may lumang bag sa balikat ay walang pinagkaiba sa ibang mga estudyante sa kolehiyo. Sa hapon ding iyon, naghihintay si Don Enrique kay Maya sa harap ng pangunahing gate ng kolehiyo. Lumapit si Maya na may masayang mukha. Lolo, bakit po kayo rito? Unang araw mo sa kolehiyo, apo. Siyempre, kailangan kong dumating. Kinuha ni Don Enrique ang bag ni Maya. Sabay silang nagtungo sa isang maliit na kainan sa malapit. Lolo, sinabi po ng propesor ngayon na unti-unting nawawala ang tradisyonal na lutuin ng Pilipinas. Hindi ko po hahayaan na mangyari iyon. Poprotektahan ko po ang lasa na pinangalagaan ng aking lola at ina. Tinitigan ni Don Enrique ang mga mata ni Maya. Ito ang mga mata ni Akiko. Ito ang kalooban ni Marisol. Mahusay, Maya. Palagi akong susuporta sa iyo, Lolo. Pagsapit ng gabi, umuwi si Don Enrique mag-isa. Umupo siya sa malawak na sala at tiningnan ang labas ng bintana. Pakiramdam niya ay napuno ang walang laman na puwang sa kanyang puso sa loob ng 50 taon. Kinabukasan ng umaga, bumisita si Maya. May hawak siyang hot pot. Lolo, ako po ang gumawa. Nang buksan ang takip, umakyat ang usok. Sinabawang talbos ng kamote, sumimsim si Don Enrique. Malambot na talbos ng kamote ang natunaw sa kanyang bibig. Ang masarap na amoy ng patis ay umakyat sa kanyang ilong. Ito ang lasa na inihanda ni Akiko 50 taon na ang nakakaraan. Ito ang lasa na pinangalagaan ni Marisol. At ngayon, ito ang lasa na ipinagpapatuloy ni Maya. Dahan-dahang ininom ni Don Enrique ang sinabawang talbos ng kamote. Kumalat ang init sa kanyang katawan. Halos lumuha siya, ngunit pinigilan. Sa halip, ngumiti siya. Masarap. Paraan po ito ng lola at mama. Mas pagbubutihin ko pa po ang pananaliksik upang mas maging masarap. Tumango si Don Enrique. Mula sa labas ng bintana, bumuhos ang sikat ng araw sa tagsibol. Sa maliit na hardin sa likod ng gusali, lumaki ang talbos ng kamote na itinanim ni Maya. Humangin at naging maingay ang mga dahon ng talbos ng kamote. Habang pinapanood iyon, naisip ni Don Enrique, hindi ito nawala mula kay Akiko, kay Marisol, at mula kay Marisol kay Maya. Patuloy na ipinapasa ang lasa ng ating pamilya. Pinuno ng kapayapaan ang puso ni Don Enrique habang ininom niya ang buong mangkok ng sinabawang talbos ng kamote. Ang kanyang puso na naglakbay sa loob ng 50 taon
ay sa wakas nakahanap ng kapayapaan. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung ano ang itinatayo mo, kundi kung ano ang iniiwan mo, naintindihan na ngayon ni Don Enrique. Ang iniiwan niya ay hindi kayamanan, kundi ang pagmamahal ng pamilya at ang isang mangkok ng sinabawang talbos ng kamote na puno ng pagmamahal na iyon. Hanggang dito na lamang ang kwento ngayon. Mayroon ba kayong mga pinahahalagahan na mas mahalaga kaysa sa pera o dangal? Kung may kwento kayong gustong ibahagi, mangyaring mag-iwan ng komento sa comment section. Paki-subscribe at I like po. Magkita-kita tayo muli sa isang mas mahusay na kwento. Magkaroon kayo ng malusog at masayang araw ngayon.